Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Ipunin bahan mga doktrina para sa kalikasan. Rebuttal stand mo na ngayon, Brother Sanrio, 10 minutes. Kailangan patunayan mo, Sanrio, kasi iglesia sila, no? Yung born again sa Bible kasi talagang baptism yan, pero sila iglesia. You cannot ignore that iglesia sila. Kaya ang rule mo ngayon, patunayan mo na yan sila ay sulpot. At si Umbaw naman, patunayan naman niya na sila ang tunay, hindi sila sulpot. Okay? So ang rule mo, Sanrio, patunayan mo sulpot sila na huwag kang gagamit ng about baptism, about anything, about Catholic. Sige, Brother Sanrio, get ready for your 10-minute rebuttal. Unang-una, ang true church dapat tatag sa Jerusalem. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at sa pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Okay. Saan to ginanap? www.wiki.com. Where did Matthew 16 take place? Caesarea Philippi. Matthew 16 is the 16th chapter in the Gospel of Matthew in the New Testament section of the Christian Bible. Jesus begins a journey to Jerusalem from the vicinity of Caesarea Philippi near the southwestern base of Mount Hermon. Verse 24 speaks of his disciple following him. Kayo ba'y nasa Matthew 16 verse 18? Hindi. Jerusalem naganap. Kailan nagka-journey ang born-again Christian oneness sa Jerusalem? Wala naman kayo doon. Unang, hindi kayo kilala. Pangalawa, no? Wag po tayong managinip ng maaga. Gagamit tayo mismo ng standard references, www.bainharimtours.com. Ito po ay mismo sa Jerusalem. What are the three major religions in Jerusalem? Jerusalem is held sacred by the three major monistic religions, Christianity, which is the Catholic Church, Judaism, and Islam. Each of these religions has a sacred, traditional, and ancestral sites within Jerusalem. In ancient times, Jerusalem was believed to be the center of the world. May narinig kang oneness, born again? Wala. Kinikilala sa Jerusalem? Hindi. Bakit? Hindi kasi kayo tatag sa Jerusalem. Sa pag hindi tatag sa Jerusalem, hindi tatag ni Kristo. Pag hindi tatag ni Kristo, peke. Okay. Dito tayo. Ay, exciting. www.britannica.com. What is the famous church in all Jerusalem? Ano ba yung pinakasikat na simbahan sa Jerusalem? The Church of Holy Sepulchre, also called Holy Sepulchre Church, built on the traditional site of Jesus' crucifixion, and sikat na old church sa Jerusalem is the Catholic Church. Ay, bakit walang oneness born again sa Jerusalem? Akala ko ba, iglesia kayo, parang hindi yata halata. So, asan sa Jerusalem matatagpuan ang congregation na lang ng born again oneness?
Kung tatagang born again oneness, dapat may simbahan o may kongregasyon kayo sa Jerusalem. Meron nga ba? Wala. Bakit? Hindi kayo tatag ni Kristo. Pag hindi tatag ni Kristo, anong tawag? Peke. Okay. www.jerusalem.bible.com. Is Jerusalem Bible Catholic? Okay, dito tayo sa New Jerusalem Bible. This is the latest revision of the 1966 Jerusalem Bible and is a fresh translation of the Bible produced by post-Vatican II Roman Catholic scholar. It includes the Deuterocanonicals. Wala bang gawa ang born again oneness? Wala. Bakit? Wala kasi kayong early Christians. Walang early Christians, walang true church. What is the origin of the Jerusalem Bible? The Jerusalem Bible is a Roman Catholic translation of the Bible. Its sources were the original Hebrew and Greek texts with some contribution from Latin, Greek, and Latin translation. J.R.R. Tolkien was among its contribution as translations and lexicographer. www.jerusalem.com/Tolkien Gateway. Catholic Church ang Jerusalem Bible. Pag may-ari ng Catholic, may born again oneness Bible sa Jerusalem? Bakit? Wala kasi kayong Bible scholar. Pag walang Bible scholar, walang dalubhasa. Pag walang dalubhasa, walang utak. Okay. May born again oneness Bible ba sa Jerusalem? Wala. Bakit walang born again Christian oneness? Kasi nga hindi kilala sa Jerusalem. Kung hindi kilala sa Jerusalem, paano pa sila magkakaroon ng Bible? Kasi nga walang. Okay. Bakit ulit? Dahil nga hindi po kasi tatag ni Kristo ang born again oneness. Pekeng iglesia po tawag doon, ha? At pag nasa pekeng iglesia ka, bulaang mangangaral yung mga nagtuturo, no? So bakit walang born again Christian oneness sa Jerusalem? So malinaw, hindi kasi kayo nasa Matthew 16 verse 18 kasi ang sinabi doon, iglesia, hindi binyag. Kaya hindi kayo iglesia, true church ang topic, hindi baptism. Diyan pa lang, talaga, nako. Okay, Jerusalem, paano napunta sa Roma? Gawa 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Rome. Si Pablo ay inutusan ni Kristo na ilipat ang iglesia na nasa Jerusalem sa bayan ng Roma. Bakit ang early Christians fathers, which is the 12 apostles, yan ang aming early Christian fathers, ay napunta ng Roma? Nung napunta ng Roma, ang pananampalataya mula sa Jerusalem, meron na pong Pope na umiira. Kasi baka mamaya sabihin na dadaya. Si San Pedro, 33 to 67 AD, Saint Linus, 67 to 76 AD, Saint Anacletus, 76 to 88 AD, Saint Clement, 88 to 97 AD, and Saint Evaristus, 97 to 105 AD. Kung gusto mo kumuha sa akin ng apostolic succession hanggang kay Pope Francis, bibigyan kita 266 popes. Okay. Magbibigay ako sa inyo ng details kung paano namatay ang mga alagad at saan lugar. Kasi hindi to oneness eh. Hindi oneness tong mga apostol. Okay. San Pedro, 64 AD namatay, pinako sa krus, patiwarik sa bayan ng Roma. Nasaan? St. Peter's Basilica ng Vatican. St. James the Greater, 45 AD, tinusok ng espada. Nasaan? Under ng Catholic Church, St. James Cathedral, Compostela, Spain. 3. St. James the Lane, 63 AD, binato hanggang sa namatay, binato kakabato. Nasaan? Nasa Holy Apostles Basilica, Rome, Italy, under ulit ng Catholic Church. 5 lang ibibigay ko. St. Eusebius, 72 AD, inalaso. Nasaan? Ang kanyang katawan, St. Peter's Basilica, Vatican. St. 54 AD, ipinako sa krus ng mga sundalo. Yung labi niya, nasa Church of Dodici, Rome, Italy. Tanong, anong meron sa inyo? Born again oneness. Nasa sa inyo ang mga labi ng mga alagad? O sige, dito tayo sa alagad ng mga hentil. San Pablo,
Pinugutan ng ulo sa Roma. Sana alam natin yan. Anong meron sa Roma? Vatican. Walang born again once doon. Wala kayong simbahan doon. Okay, so Pablo, yung kanyang labi na sa St. Paul's Church ng Rome, ni isa, wala kayo. Hindi ko alam kung paano yung naging church. 12 apostles na katawan, wala kayo. Okay. Lahat ng 12 apostles ay nasa ilalim ng Catholic Church, kaya apostolic ang Catholic Church. Dapat alam mo yan at hindi kayo tatag ni Kristo. Kapag hindi tatag ni Kristo, peke. Okay. Ano yung 4 major religions ng Roma? The 4 major religions ng Rome, ano yung 4 major churches ng Rome? The 4 major churches ng Rome, nandoon yung mga alagad. The 4 major churches ng Rome, ayan yung Basilica of Rome, and some of the most important churches in the world of St. John Lateran, St. Peter's Basilica, and St. Paul outside the walls, and St. Mary Major. Wala ang nakapilagay rito na born again oneness. Asan ang church nyo? Patunayan mo sa akin yun na may church kayo, ha? May church ba sa Rome ang born again Christian oneness? Wala. Bakit? Kasi nga, hindi kasi kayo tatag-rise, dapat tanggapin natin, gising-gising, huwag tayong matutulog. Sino nag-compile ng Bible? Who originally compiled the Bible? Jerome. In 382, Pope Damasus commissioned Jerome, the leading biblical scholar of his day, to produce an acceptable Latin version of the Bible. The first compiled Bible ay translated into Latin. Latin ang born again oneness? Latin kayo? Hindi. Dito tayo sa Latin version of the Bible or Latin Vulgate na ginawa ng True Church. www.polylinguiwa.com. Latin is an Indo-European language that originated in the Latium region of central Italy. It was the language of ancient Rome. Lengguwahe ng ancient Rome ang Latin. Lengguwahe ng ang Latin? Ancient Rome kayo? Okay, time. Yun, very good, Sanrio. Yun ang negative. Okay. Bigyan naman natin ngayon ang pagtatanong ni Umbaw kay Sanrio. Ulitin ko ha. Ang rule ni Umbaw, patunayan na sila ang tunay. Ang rule naman ni Sanrio, patunayan na kayo ay sulpot. Yan ang rule natin ha. Para malaman natin. Yun ang performance ni Sanrio as negative. Sige, Umbaw, for 10 minutes, get ready. Okay, start na ako, kapatid. Sige, go. Unang tanong ko, ipinangaral ba ni Yahushua ang born again? Oo o hindi? Kuya John, the objection. Yes, ano yun? Wala po kami sa pangangaral ng baptism nga po. Oh, yun. So, wala sa pangangaral ng baptism. So, ano yung counter mo? Ang tinitindig ko, kapatid, ang born again, ang true church. Ang born again, ang true church. Ngayon, syempre, para malaman natin kung true church yan, ipinangaral ba ng founder yan? Dapat niya sagutin yun kasi pasok na pasok at swak na swak talaga sa topic. Oh, sige, Sanrio. So, tinatanong niya ngayon kung nagturo ba ang apostol ng born again church. Sige, go. Nagturo ang apostol ng pagbabautismo, Trinitarian, hindi oneness. At yung Trinitarian na tinuro ng mga alagad, hindi church. Objection. Anong objection? Bautismo ang sagot niya. Wala, out of topic. Yun ang tanong mo, hindi ba? Hindi bautismo ang ang born again ay ipinangaral. Oo, hindi. Ang sabi ni Sanrio, nagturo ng born again pero hindi church 'yun. Yun ang sabi niya ha. Ulitin ko ha. Ang sagot ni Sanrio, nagturo ng born again pero hindi church 'yun. So sinagot niya ang tanong mo. Nagturo ba ng born again? Pala pa ko. Sabi niya, nagturo pero hindi church 'yun. Sige, next question. Okay, follow up. Sundan ko yung pagkaunawa mo sa born again, no? Sundan ko 'yan, kapatid. Yung born again po ba ay ang para ma-born again ka, kapatid, ay kailangan mo mabautismuhan o hindi?
Objection ko na. Yes, Jando. yan. Gusto ko. Objection. Go. Wala yung Wala po kami para mabautismuhan. True church ang aming Yes, pinaglalabanan. yan. So, ang tanong mo, Umbaw, napunta sa bautismo. Alam ko na. Huwag kang magtanong kung ano ang paraan para ma-member sa church. Ang tanong mo Okay. dapat is, totoo bang sinasabi mo na kayo ang true church? Yun na po Yes. yung tanong. Next question. Follow up. Hindi kami ang true church. Sino? Yun ang magandang tanong doon. True. Yun. Oo. Oh, yun, di ba? Sige, go. Sige Next po. question. Next question, kapatid. Ang mga apostol po ba ay born again? Oo o hindi? Ayun. No? Yan ulit po. Ang mga apostoles po ba, Brother Sanrio, ay born again? Oo o hindi? Objection po, Kuya Jando. Ano yun? Ano? Higibain niya po na hindi true church ang Catholic Church. Wala po kami sa alagad kung sila ba ay na born again o hindi. Ay, hindi. Hindi niya tanong, Brother Sanrio, kung na-born again ba ang mga apostol. Ang tanong niya, sila ba ay member ng born again church? Yes or no? Hindi po sila member ng born again church kasi ang born again church ay sect and Protestant gaya ng sabi mo. Wala pang Protestant during that time sa mga apostles. Yun po yung sagot ko. Inawin ko yung tanong ko, kapatid, kasi hindi yun ang tanong ko eh. Ang linaw ng tanong ko. Teka. ang mga apostles po ba ay Teka. born again? Oo o hindi? Wait lang ha. Klaruhin ko lang ha. Ang tanong mo, ang topic mo, ang born again ay true church. Markumbaw, klaruhin ko lang. Ang topic nyo, ang born again ng true church, hindi ba? Ang Tama? born again ang true church, yes. Born again ang true church. Oh. So ang true church, kaya So, ang kung tanong mo sa tinatanong, kanya- apostol ba ay born again? ang tanong mo sa kanya kung ang mga apostol ay member ba ng born again church, tama? Mali. Ang tanong ko, kung ang apostol ay born again. Teka, klaruhin natin kasi born again church ang topic mo. Ang tanong mo, born again ba ang mga apostol? Anong klaseng born again yun? Born again church ba o hindi? Klaruhin natin to. No, linawin natin. Ang mga apostol po ba ay na born again? Oo o hindi? Teka. Member ba ng born again church o hindi? Yun ba? Yun Ano ba? yung tanong mo, kapatid? Kasi ang topic mo kasi, patunayan mo na ang born again church ang true. So ang mga Yes, apostol, yes. patunayan mo, Kaya sa pamamagitan ng apostol. so ang mga apostol ay member ng born again church. Yun ang role mo, hindi ba? Hindi membro. Kung born again, mismo sila ay born again. You must be born again. Preaching ni Yahushua, you must. Teka, Kailangan klaruhin mo natin ipanganak. ha. Hindi yung member na registration. Hindi ganun. Mali ang pagkaunawa sa born Wala again. namang Yung issue registration, sa kapatid, reliyon. bro, Umbaw, walang issue sa registration. Ang tanong mo, ang mga apostol ba ay born again? Ang rule mo, patunayan na born again ang true church. So, member ba sila ng born again church? Ngayon, kung hindi pala yun ang tanong, Brother Sanrio, ay Apa. out of topic yun. Kasi hindi yun ang tanong eh. Opo, yun di nga po yun yung yung sinabi ko. Teka lang po, naiihi ako. Oh, sige. Time pause muna tayo. Brother Umbaw, laruhin ko lang kasi ang role mo kasi, Brother Umbaw, patunayan mo na ang na born again church, ikaw member ka ng born again church eh. Ang born again oneness church, yun ang true church. So ang mga Brother Danjo, apostol, tinawin ko rin ha, para mag-meet tayo halfway. Okay? Ang born again, hindi yan registration ng ibang katulad ng ibang relihiyon. Hindi. Ang born again, hindi iyan. So, hindi kayo rehistrado? Membership, na member ka ng ganito. wait lang. So hindi kayo rehistrado. Bilang born again. Sabi Kaya mo kasi- lahat ng taong nabautismo sa pangalan ni Joshua, lahat, Hindi. Lahat ng- Wait lang bro. Ang topic kasi is true Walang- church. True church ang born again. True church ang apostle is member of Kapatid. the true church. So yung true Kapatid. church, klaruhin ko lang kasi mukhang dilinawin ko nga kapatid, dilinawin ko na nga. Ano ba ang pagkaintindi niyo sa church? Templo? Registration? Hindi. Lahat ng nananampalataya ng tama. Sa wait Diyos lang, na wait lang. buhay. Yun Tamang nga. pananampalataya. Yan Yun ang nga. iglesia. ang Naintindihan mo natin iglesia, yan? yun nga, ang true church, yun ang membro. Hindi ba? Yung true church, yun ang membro. So, ang tanong Yes. mo dapat kay Sanrio dyan, ang mga apostol ba ay member ba ng born again church para matindigan mo yung tema mo? Mali. Hindi membership ang born again.
hindi membership. Ay, Ano? hindi nyo naiintindihan. Ang born again ay experience. Ay, so Kailangan hindi siya ganapin true church. para ibilang ka. So hindi Hindi siya true church membership kasi experience pala. Yes. Ay, Yes. Brother Sanrio, ang sabi niya, ang born again ay hindi true church kasi experience. Yun ang sabi niya. Trabaho po. Yun ang sabi niya. Kailangan po ng experience. Eh, Okay po, tanggap ko po yung sagot niya. Kung yung born again po kailangan ng experience, parang trabaho, kailangan ng working experience. Sige po. So, eto ha. Brother Umbaw, tanungin mo siya about sa true church. Pero sinabi mo na Sige, kasi na mm. ang born again is not a church but an experience. So, next question na lang. Basta ang tanong Okay. mo, pagtindig na kayo ang Sige. iglesyang tunay. Huwag mong Okay. kung sila ba ay nabautismohan, sila ba ay nagbagong buhay. Hindi yan ang topic. Kung sila ba ay nagbagong buhay, sila ba ay nabautis. Hindi yan ang topic. Ang Yes. topic, member ba sila ng church na kinaniban mo? Yon. Question ko, proceed ako sa question, kaibigan. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Sige, next question. Ang tanong ko ganito, kapag ang isang tao na-experience niya ang born again experience, ginanap niya ang pagiging born again, may ibibilang ba siya sa iglesia? Oo o hindi? Sagot. Kasi ang isang born again, dapat, bago ka mag-born again, dapat may iglesia muna. Kasi ang iniwan ni Kristo, iglesia, hindi born again. Itatayo ko ang aking iglesia, Matthew 16 verse 18. Hindi nag-iwan si Kristo ng born again. Nag-iwan si Christ ng... Objection, hindi niya sinagot. Ang oo o hindi muna, category. Sumagot siya ng hindi. Sumagot siya ng hindi, din nag-clarify siya. Sumagot si Okay, sige. Sanrio ng hindi, din nag-clarify siya. Sige. Proceed. Ano, proceed ka o next question? Reading ko po yung sagot. Sige. Proceed ka sagot. Sige, proceed sagot. Ano yung category? Yung sagot sa categorical? Sabi ko hindi, kasi si Malinaw, hindi. siya hindi born again. Si Christ iniwan iglesia, hindi Bible. Si Christ ang iniwan iglesia, hindi Protestant. Kaya kung sasabihin mo sa akin, pag na-born again ka, ay pasok ka sa iglesia, hindi. Iglesia muna bago ka ma-born again. Dapat ka munang pumasok sa kawan bago ka mabinyagan muli. Kasi yung mga Judaism o yung mga Jews na hindi Kristiyano noon, Next question. bago sila ma-born Next question, kapatid. Yung mga ibinilang, sabi mo hindi naka-experience sila ng born again, hindi sila, i-clarify ko yung tanong, sagot mo yung mga naka-experience ng born again, hindi sila ibinilang sa iglesia, ang sagot mo, hindi. Ibig mong sabihin, Ay, yung na-experience, Teka bro, typos muna. Ang sinabi niyang hindi, kasi tanong mo kasi is, sila ba ay member ng born again church? So sagot niya ay, Brother Janto, hindi ganun ang sagot ko. Ang sagot niya, sabi niya, ang tanong ko ganito, linawin ko Brother Janto Sabi ko yung na born again experience, ibinibilang ba sa iglesia? Sagot niya, hindi, kasi kailangan mauna muna yung iglesia. Tama? Sige, klaroin natin. Diba yung Brother sagot niya? Sanrio. Tama? Brother Sanrio, ba't ka nagsagot kanina ng hindi? Anong pagkaunawa mo sa tanong niya? Patay ka. So, Hindi po, kasi hindi naman po na yung born again. Bago po tayo ma-born again, dapat magtatag muna si Christ ng iglesia kasi yung iglesia ang mag-born again dun sa members. Yun, sige. Next question. malinaw ang sagot niya, hindi. Dahil kahit na born again experience ka na, hindi ka ibibilang sa iglesia. Linawin ko yung sagot niya, hindi. Kasi dapat daw mauna ang iglesia. Ang iglesia ba, gusto ko abutin yung kung ano yung naabot ng kaisipan mo, kapatid Ano ba pagkaunawa mo sa iglesia, na totoong iglesia? Ito po ba yung mga nananampalataya ng totoo, tama sa kay Yahushua? Ito ba yung iglesia? Oo o hindi? Yun. Time pause muna. Kuya, Ang tanong niya Brother Sanrio, kasi baka hindi mo nawang kasi putol-putol Ang tanong niya kasi Kahulugan ng iglesia. ano yan? Kahulugan ng iglesia. Ano ba pagkaunawa Ano mo ba sa iglesia sa iyo? Yun ba daw ay yung mananampalataya? Yun ba mananampalataya? Yes or no?
Yes, hindi lang siya, pero hindi lang siya mananampalataya, ito rin ay tumutukoy sa structure. At kahulugan ng iglesia, ito ay tumutukoy iglesia sa Espanyol iglesia, simbahan sa Tagalog, church sa English. Building at mga tao, kataholes, Roma 1 verse 7, ang inyong pananampalataya, balitang balita sa buong daigdig. Next question. Sa Next question. Sundan ko yung paliwanag mo, kaibigan, no? Yung structure na iglesia pinag-usapan natin dito, ha? Yung structure, binili ba yan ng dugo ni Yahushua? Oo o hindi? Objection, Kuya Jando. Yes, anong objection? Hindi ko po alam kasi kung binili ba, to be honest, hindi ko po alam kung bumili ba si Kristo ng building sa pamamagitan ng dugo. Kasi ang alam kong binili ni Kristo yung... Klaruhin ko lang muna yung sagot ni Brother Sanrio, Mark Umbawa, baka hindi mo na-gets. Sabi niya, ang iglesia, yung mananampalataya, pero kailangan din ng structure. Kailangan na magpaulanan mo yan. Diba? So, kailangan ng structure. Hindi niya sinabi na yung iglesia, yun ang structure. Sabi niya, ang iglesia, yun ang membro, pero kailangan din ng structure. Yun ang sabi ni Sanrio. So, yung follow-up question mo is... Susunod ko. Yung follow-up question mo, hindi based sa sagot niya. Sige, next question na lang. Next question ko, kung hindi structure pala ang iglesia, kung hindi pala structure, kailangan lang ng structure ang isang iglesia, kailangan, pero specific, hindi siya yung iglesia. Di ba? Yun ang paliwanag mo, kaibigan. Kailangan lang ang iglesia, kailangan lang ng structure. Hindi siya yung iglesia. Nilawin ko tanong mo kasi doon ako magtatanong. Wait lang, Kuya Jando, objection. Ano objection mo? Stand niya ko. Ang latag niya dito, ang sabi ko daw, hindi daw structure ang iglesia. Structure ang iglesia. Hindi. Pero hindi kasi... Teka lang po, hindi kasi pwedeng bilihin ng dugo ni Kristo yung structure kasi wala namang kaluluwa yan. Yun na nga. Yun ang punto. Yun na nga. Na cross, yung tao. Yun na nga. Yun po yung objection. Dapat structure tsaka tao. Dapat tao na. Hindi basihan ng structure. Walang iglesia talaga. Mark Umbaw, hindi niya sinabi na ang iglesia yun ang building. Sabi niya, ang tao, yes. Pero dyan, may coach si Mark Umbaw. May coach. Ay, girlfriend ko po yan. Wala naman pong ano yan. Hindi naman walang. Bro, Brother Aljan, hayaan mo na. Kung merong coach si Umbaw, hayaan mo na. So, kasi tumatakbo na oras 10:30 na. Hindi pastor to. Kaya ko nga minamadali kasi 10:30 na, no? Hayaan mo na lang yung girlfriend ni Brother Mark Umbaw. Ang sa atin na lang dito is mag-focus si Mark Umbaw sa tindig niya na sila ang true church at si Sanrio naman na sila na ang born again church is Solpot. Sige, Brother Umbaw, ayusin mo yung tanong mo or mag-next question ka na lang? Ano gagawin mo? Ayusin mo yung tanong mo o mag-next question ka na lang? Nako, dumikit na. Naging glitch na. Siguro namatay yung cellphone. Ako ay hindi sa punto ako ay hindi lang moderator. Ako ay host. So, pag sa tingin ko lumalayo na kahit hindi nag-object yung debater, ako na mapapatigil ng time. No? Umbaw, ano ba? But parang juong. No? So, si Sanrio, papaklaro ko lang sa mga nanonood ngayon, si Sanrio, ang born again sa kanya, ay nawala si Umbaw. Ang born again sa Sanrio is baptism or experience. Kay Umbaw naman, kailangan niya patunayan na yun ay church. So, iginigiit ko yung paksa ha. Ginigit ko lang yung paksa pero nawala si Umbaw, baka ano nangyari doon. Nito lang nga, search ko muna si Mark Umbaw. Nawala si Mark Umbaw, mukhang namatay yung cellphone niya. Hintayin tayo konti. So, based lang sa observation ko, tinanong ko siya kanina, sabi niya yung born again daw, hindi daw yun church.
Hindi yun church, kundi ipapasok ka sa church kapag na-born again ka. It is an experience na pag na-experience mo na ipapasok ka sa church. Yun ang tindig ni Mark Umbaw. So, tinanong ko siya kanina, yung born again ba, yun ba ay church o experience? Sabi niya, hindi yun church, yun ay experience. O siya na mismo naglaglag sa sarili niya doon, pero hintayin natin si Mark Umbaw makabalik. Yan, ano ko lang, mukhang nawala na yung ano niya. No? Bro Janlo, Yes, Brother Aljan. habang inantay natin dito sa Mark Umbaw, magbasa lang ako ng isang comment dito na Sige. mula kay Happy Light Vlog. Sabi niya dito, daw, na inaabangan niya daw talaga na mawala si Mark Umbaw, baka daw sabihin na wala yung wifi o di kaya brand out. Baka sakali mag-burn out kami dito bigla, no? Ayun, nagbalik na si Mark Umbaw. Ayun, bumalik na si Mark Umbaw. Ayun, so add pin ko siya. Wait lang ha. Nawala na naman. Search ko lang dito si Mark Umbaw. Okay. Gawin ko tong co-host. Okay, Mark Umbaw. Okay ka na? Okay na signal mo? Hindi, na ano ko, naglobat yung laptop. Hindi ko siya ma-open ngayon eh. Pero sige, cellphone na lang. Sige, Yan lang sige. yung presentation ko. Okay. Naka-time post naman. Meron ka pang 5 minutes sa yung tanong. 10:33 na tayo, no? So, masyado tayong lagpas sa oras. 10:33 na. Nagkakainitan pa. Ulitin ko, Mark Umbawa, ang role mo dito, patunayan mo na ang born again, ang true church. Huwag mong patunayan na ang born again na experience. Pag na-experience mo, saka ka pa ipasok sa church. Hindi yun ang role mo. Ang role mo, patunayan mo na ang born again, ang true church. Yun ang role mo, born again, ang true church. Si Sanrio naman, yung role naman niya, ang born again ay sulpot. Sige, Brother Mark Umbaw, ayusin mo yung tanong mo o mag-next question ka? Next question na lang. Sige, next question na lang. Sige. Pagsalita ka, tugutin nyo yung time mo. Meron ka pang 5 minutes and 42 seconds. Ang true church po ba ay kailangan maborn again? Oo o hindi? Yun. Pasok yun. Hindi ka marinig, Sanrio. Hindi ka marinig, Sanrio. Sanrio, hindi ka marinig. Ay, nakamute pala ako. Ang true church ba kailangan ma-born again o hindi? Actually, hindi. Kasi yung kailangan ma-born again, yung mga Hudyo na dapat maging Kristiyano. Ayun. Yun yung kailangan na ipanganak muli. Ma-born again yung mga Hudyo na hindi Kristiyano. Pero yung mga Kristiyano na ipanganak mula sa langit. Iba kasi yung born again na ni Luther, iba yung born again ng Catholic Church. Ipanganak mula sa langit. Next question. Yun yung Next question. Ang totoong iglesia po ba, kailangan may kaugnayan sa founder? Oo o hindi? Oo naman. Alam nga naman ipaugnayan mo yung church mo dun sa secretary. Malamang dun sa nagtatag. Next question. Paano mo Ang true church po ba, kailangan ang katuruan ay hindi hihigit sa itinuro ng mga apostol? Oo o hindi? Oo naman. Hindi dapat ihigit, pero hindi sa Bible lang. Kasi may tradition din, o may tinuro ang mga alagad na wala rin sa Bible. Yan na tinatawag na traditions kasi wala kayo nun kasi nga sekta. Next question. Ibig sabihin ng iglesia, ang totoong iglesia na tinatag ni Yoshua ay magtuturo ng higit sa itinuro ng mga apostoles. Saan mababasa sa scripture yan? Hindi siya mababasa sa scriptures kasi ang scriptures binuo ng traditions, which is wala naman din kayong ambag mga oneness. So yung Bible na nabuo sa traditions, which is wala kayong tradition, so wala kang alam. Yun lang po yung Next question. Next question. Ang mga apostoles ba ay ay true church na kung saan sila yung nandoon sa Day of Pentecost o hindi? Oo.
At kaya ko naman din patunayan yung mga iglesia na nasa Bible, yan ay pagmamayari ng Catholic Church. Ngayon, nasa Italia, na which is hindi mo pwedeng patunayan kasi hindi naman yun oneness. Catholic Church ngayon, nasa yung true church ba nangangaral ng Trinity? Isang talata o oo hindi? Yung true church, hindi lang true church yung nangangaral ng Trinity. Yung Aglipayan, sabi mo nga, yung born again na sekta, nangangaral din ng Trinity. So, hindi lang kami kasi maraming Trinitarian baptism. So, wag lang kaming sisihin mo. Marami ring sulpot na may Trinitarian sect. Next question. Follow-up kasi, no? Yung true church, yung totoong iglesia, ay na may mababasa ba sa Holy Scripture na mangangaral ng Trinity? Meron o wala? Oo, sa Gawa 28 verse 17 ba yung bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit, Trinitarian baptism sa Catholic Church. Ewan ko lang sa iba ha, pero sa amin, Trinitarian baptism tawag. Wait lang. Time pause muna. Balusan Rio, wag mong yung Catholic kasi ang topic kasi yung born again eh. Wag mo yung Catholic. Oh. Hindi po kasi kaya po sa akin, kung meron daw po ba tayong Trinitarian baptism. Hindi. Ang tanong niya, ang true church ba nagtuturo ba ng Trinity? Sagutin mo lang ng yes or no din. Wag mong gamitin yung Catholic. Sige. Mark Ombaw, next question. Next question, kapatid. Yung true church ba ay nagpoprotesta sa mga Roman Empire at sa Judaism sa panahon ni Yahushua at ng mga apostol? Protestante ba sila sa Roman Catholic, Roman Empire at sa Judaism? Tama o mali? Hindi kami protestante kasi ang Catholic Church religion nga. Paano kami maging protestante? At saka pangalawa, hindi rin kami nagpaprotesta sa Judaism kasi Abrahamic religion kami. Kaya nga kami nasa Jerusalem eh. Bawal nga protestant eh. Kung protestant ng Catholic Church, sana wala kami sa Jerusalem. Yun po yung next question. Next question. Ang true church ba ay ang binayaran ang binayaran ni Yahushua, yung binayaran ng kasalanan ng true church ay yung nakaraang kasalanan lang? Tama o mali? Kuya John, the objection. Yes, anong objection? Bakit naman napunta kami sa kasalanan? Wala naman akong ginagawang masama. Kuya John, grabe ka. Napunta sa kasalanan. Mark Umba, mas maganda na kasi patapos na yung oras mo, mas maganda idiin mo kay Sanrio kung hindi born again church ang true church ano. Yan dapat mo idiin kasi meron ka na lang 1 minute and 8 seconds. Dapat doon dapat doon ka counter ako kasi ang stand ko, ang born again, yung true church sa born again tinitindigan ko, binayaran ang past, present, tsaka future na kasalanan. Kaya gusto ko malaman sa kanya kung ang true church na pinaniniwalaan niya ay ang binayaran lang ni Yahushua, yung nakaraang kasalanan lang. Kaya gusto ko malinaw sa kanya yun kasi sa rebuttal ko yun pag-uusapan. Kaya gusto ko malaman yung stand niya pagdating doon. Brother Sanrio, tatanggapin mo ba yung katwiran niya o hindi? Wala po ako kasalanan, Kuya John. The true church lang po tayo. Wala po mong ginagawang sama. Brother Mark Umbaw, ito, paalala ko lang anak. Meron kayong sariling yung view about sa true church at meron din sariling view si Sanrio. So, ang sa'yo dapat dito is ano mo kay Sanrio na kung hindi kayo true church, then ano ang true church? Yung dapat mong i-gate doon kasi kailangan mo patunayan, matapos na lang yung oras mo, kailangan mo patunayan sa kanya na kayo talaga ang true church. No? Okay, so napunta kasi sa aral eh. Okay, so ano na lang, next question na lang. Okay, ang true church ba ay Judaism tsaka may hintil o hindi? Kuya, pakilinaw po yung tanong parang ang tanong niya is ang true church ba ay meron bang Judaism at hintil o wala? Meron o wala? Meron ba Judaism at hintil o wala? Wala. Walang
ang true church ay may Hudyo, kasi Judaism kasi iba yan sa Christianity. Next Ang question. true may Jew at may Gentiles pero walang Judaism. Mhm. Iba yung Judaism sa Christianity. Next question. Sundan ko yung tanong, sagot mo kapatid sigurado ka kapatid na ang Judaism ay hindi true church, hindi kasama sa true church? Oo o hindi? Linawin ko lang, kinaklaro ko lang, clarification lang. Yes, hindi siya kasama. Next question. Next question, ilang minutes na lang. Next question, ang true church po ba ay ang tawag dito ay isang karanasan, isang Hey, time. Okay. So, dahil dyan, 10:43 na, ano? Pero, ibigay ko na lang ng gawin ko na lang 5 minutes yung yung inyong final conclusion kasi masyado na mahaba. Malapit na alas 11. So, gawin ko na lang tong 5 minutes ang inyong final conclusion.